Ladies and gentlemen, meron tayong kakaibang vlog ngayon. No? Ito ay patungkol sa mga orgy-orgy, yung mga sex. At ang involved dito ay yung dinescribe ni Maharlika na pangalan na Claro. Claro, lumapit sa aking utak si Claro M. Recto. One of the, actually the greatest recto in the class of Batanggenyo na si Claro M. Recto. Pero ito naman, nagpatungkol naman ito kay, ang suspetsa ko lang, ang description niya, nag-fit in kay Secretary Ralph Recto. At kung totoo ito, masyado pa lang ito, manyak, sobra, hindi lang manyak, sobra. At gamit ang pera ng bayan, binabayad sa mga babae. At higit sa lahat, nagkukokaine pa siya. Nagkukokaine pa siya kung makipag-orgy. So, pakinggan natin po. At ako ay makikinig na rin. Ito, wala akong papel dito, kundi binibigyan ko lang ng konteksto kung ano ibig sabihin nito at ipresenta ko po si Maharlika sa kanyang kwento. Marami ito, apat na serye na ito. Sa serye, 4 na. Pero unahin natin, pinakahuli sa serye ni Maharlika. Ito po, ang kwentong ito ay may isang babae, pangalan niya ay, pinangalanan nila Mabel. At itong talent manager na tatawag, ito yon siguro na nahuli nila Matibag na nagbibigay ng babae kay Ralph Recto. Kuno. Sabi ni Matibag. Pero ito, sabi ko lang yan, iniisip ko lang na si Ralph Recto ito. Tapos, yung babae, nagpaka pa ng 2 babae. So, 3 babae ang kasabay. Tapos, nag-cocaine muna sila bago sila nagtsuktsakan. Ito nga, pakinggan na lang natin kung ano ito. So, siguro is a full Maharlika video ko na. Ito. Okay. So, i-play na natin, ha? At ito ay babasahin na natin. Ang kwentong ito ay ipinadala sa atin ng nag-aalyas na Mavil. At ito ay babasahin na natin. Ang kwentong orgy. Hindi natin alam, ang script na ito ay makatotohanan. Ito ba ay naganap? Kayo na ang humusga. Ang ating karakter ay si Mavil. Alam naman ninyo na ang Bangag Cabinet ay marami talagang karumal-dumal na ginagawa. So ang bida sa kwentong ito ay si Mavil. Ito ang bida sa kwento. Okay, sisimulan na natin ang ating storytelling. Sa mga palangga ko, ito po ay, bigyan ko lang kayo ng background bago pala tayo magbasa ng story. Ito ay di umano, ay cabinet secretary ni Bangag. Madami yan sila, na pinilit ang mga kababaihan na magtsuba-chuchu, magdilap-chuchu, at pinipilit silang mag-addictus benedictus. Okay, ito po ay, wala ako yung the nearest person na mag-fit sa akin si Ralph Recto. Kaya nagtatanong ako, si Ralph Recto ba ito? Pero wala akong ibang nakita na na mga kabinet na talagang mahilig sa babae. Kaya alam ko lang si Ralph Recto mahilig sa babae, tapos nagkukukin pa pala. So pag nakakukin ka, matagal siya, matibay siya sa sex. At hindi basta-basta na pagod. So, ang mga babaeng ginawa niya, pinapakukin niya rin. Binigyan niya ng pera. Okay, ito. Hindi natin alam kung ito ay may katotohanan. Pero hayaan ninyong itago natin ang mga karakter sa kanilang mga pangalan. Hindi niya alam kung may katotohanan, pero the fact na may pinadala sa kay Maharlika ng mga detalye at mayroon pang mga ebidensya, hindi pwede na kathang isip lamang ito. Ang hirap kaya gumawa ng kwento. Mavil, Claro, Boknoy, at kung ano-ano pa. Tignan natin ang kwento. Si Mavil ay isang aktres at modelo. Sa kanyang munting karera, nagkaroon siya ng pagkakataong gumanap sa ilang pelikula ng Betamax. Nagmumodelo rin siya para sa mga kumpanya para maipahiwatig ang kanilang mga produkto. Bilang isang independent contractor,
Palagi siyang naghahanap ng mga pagkakataon na ganito. Si Mabel ay isang actress at modelo. Sa kanyang munting karera, nagkaroon siya ng pagkakataong gumanap sa ilang pelikulang Betamax. Nagmomodelo rin siya para sa mga kumpanya para maipahiwatig ang kanilang mga produkto. Bilang isang independent contractor, palagi siya naghahanap ng mga pagkakataon na ganito. Ngunit hindi pa in demand ang kanyang mga serbisyo dahil hindi pa siya kabilang sa mga sikat na Betamax actress. Aminado siyang kakaunti pa ang pagkakataon sa pag-arte at pagbumodelo dahil nagsisimula pa lamang siya. Sa totoo lang, palaging hindi tiyak ang kanyang kalagayang pinansyal. Dahil dito, kailangan niyang humanap ng ibang paraan upang kumita kapag walang agarang oportunidad sa pag-arte o pagmomodelo. Isa sa kanyang mga kontak ay si Buknoy, ang kanyang manager sa industriya. Siya ang naghahanap ng mga gig para sa kanya at sa iba pang aktres at model na nais kumita sa pagitan ng mga proyekto. Kabilang sa mga gig na ito ang pagdalo at paglahok sa mga pribadong pagtitipon bilang host, usher, receptionist, at iba pang katulad ng tungkulin. Naganap ang gig ni Mavil noong Setyembre 2025. Ipinaalam sa kanya ni Buknoy, na manager niya, na siya ay nilapitan ng executive assistant ni Claro, isang top government official. Ayon kay Buknoy, naghahanap ang executive assistant ng 3 babae upang dumalo sa isang pribadong pagtitipon na gaganapin sa penthouse ni Claro sa Makati City mula ika-7 hanggang ika-10 ng gabi, from 7 p.m. to 10 p.m. Sinabi rin ni Buknoy na magbabayad si Claro ng 250,000 piso o 250,000 pesos upang magpakita at gumanap na host 3 babae ng 3 oras. Kalahati ng bayad ay mapupunta kay Buknoy at ang natitirang kalahati ay mapupunta kay Mavil. Dagdag pa, magbabayad si Claro ng dagdag bayad kada oras kung sila ay mananatili lampas ng 3 oras. Sa totoo lang, nagulat at naintriga si Mavil sa oportunidad dahil alam niyang mayaman at maimpluwensyang tao si Claro. Nang tanungin ni Mavil kung ano ang kailangan niyang gawin sa gig, sinabi ni Buknoy na sila ay mag-i-entertain kay Claro sa pamamagitan ng pagkain, pag-inom at pakikipag-usap. Tiniyak din ni Buknoy na sinabi sa kanya ni executive assistant na walang mangyayaring mapanganib o iligal sa pagtitipon. Dahil sa mga naunang referral ni Buknoy na palaging profesional at lehitimo, may tiwala na si Mavil. Right, Mavil? Sa kanya. Hindi na siya nagdadalawang isip. Pumayag siyang lumahok. Noong Setyembre 2025, bandang 7 p.m., nagkita sina Mavil at Buknoy sa Makati. Nakilala rin ni Mavil ang 2 pang babae na pumunta sa pagtitipon. Ngunit nakalimutan na niya ang mga pangalan nila. Pumunta sila sa gusali ni Claro sa Rockwell, Makati, at umakyat sa kanyang penthouse. Pagdating nila, sinalubong sila ni executive assistant. Tulad ng napag-usapan, binigay ni executive assistant kay Buknoy ang 250,000 pesos. Hinati rin ito ayon sa usapan nila ni Buknoy. At nakuha ni Mavil ang kanyang bayad na kalahati, which is 125,000 pesos. Maisingit ko lang, ang laki pala ng kinukuha ng isang jugaw, kalahati. Anyway, ituloy natin ang kwento ni Mavil. Pagkatapos nito, umalis agad si Buknoy at executive assistant at silang mga babae ay naiwan sa penthouse. Habang hinihintay ni Mavil na magsimula ang pagtitipon, nakita niya na may ilang lalaki sa penthouse na tumatayong security ni Claro. Nakaposte sila sa mga pasukan ng penthouse at umiikot-ikot rin sila sa loob upang siguraduhin na walang papasok na hindi inimbitahan sa pagtitipon.
Bandang alas 7 ng gabi, dumating si Claro. Nakipag-usap silang tatlo, kumain at uminom kasama siya. Napansin ni Mavil na may daladalang napakalaki at tila vacuum-sealed na plastic na puno ng cash si Claro. Sa kalagitnaan ng pagtitipon, ipinahanda ni Claro sa kanyang mga security ang isang plato na may puting pulbos. At gumawa siya ng mga linya-linya ng pulbos gamit ang isang plastic credit card. Malakas ang kutob ni Mavil na ito ay coke o pulburon o katulad na sinisinghot. Gumamit rin si Claro ng isang perasong 1,000 peso bill na ginawang silindro na sinisinghot-singhot ang pulbos. Pagkatapos, inalok niya silang tatlo na gagawin din iyon, yung tatlong babae. Naging balisa si Mavil sa mga nakikita niya. Bandang alas 10 ng gabi, sinubukan niyang yayain yung dalawang babae kasama niya na umalis. Alis na tayo. Uuwi na tayo. Actually, dalawang babae ang kanyang kinuha. Kaya naman, tatlo sila. Ang sabi ni Mabel, uwi na tayo. Ngunit pinigilan ni Claro at inalok sila ng mas malaking bayad kung mananatili silang tatlo. Okay. Ngunit ipinakita niya ang plastic bag na punong-puno ng mga taling pera ng tig-1,000 piso. Sa tansya ni Mavil, bawat tali ay nagkakalaman ng cash na may halagang 100,000 piso. Muli, inalok sila ni Claro na manatili at singhutin ang pulbos. Ayon kay Claro, magbibigay siya ng isang tali ng pera sa babaeng sisinghot ng isang linya ng pulbos. Sa sandaling iyon, si Mabel ay lubos na nagulat at nakaramdam ng matinding paggalito. Nalito si Mabel, ano ang gagawin ko? May pulbos sa lamesang ito. Bilang isang tao na nagmula sa payak na pinagmulan, hindi pa siya kailanman nakakita ng ganun karaming pera sa kanyang buhay. Para siyang nasa isang pelikula. Hindi gumagamit ng pulbos si Mavil, kaya't hindi siya pumayag sa offer ni Claro kahit pa ulit-ulit ang pag-alok sa kanya ng pera. Sinubukan ulit ni Mavil na umalis. Alis na ako. Ayoko na dito. Pero nakita niyang muli ang mga gwardya na nakapwesto sa pintuan ng penthouse. Walang makakalis sa penthouse na ito. Kung hindi, mayayari ka, Mabel. Adlib lang yon, alright? Hindi na rin niya sinubukan na umalis dahil kung susubukan niya, natatakot siya na maaari utusan ni Claro ang kanyang mga security. Nasasaktan siya o pipigilan siyang makaalis. Kahit na gusto niyang umalis. Tiyak na hindi sila papayagang makaalis agad ni Claro dahil sa mga bagay na kanilang nakita, lalo na ang pera at ang mga pulbos. Marahil dahil sa takot at pangangailangan, pumayag ang dalawang kasama ni Mabel. Eto sila. Kukunin na namin yung pera. Pambili din yan ng Chanel. Marahil dahil sa takot at pangangailangan, pumayag ang dalawang kasama ni Mavil at suminghot sila ng tig-iisang linya ng pulbos. Pagkatapos nakangiting binigyan ni Claro ng tig-iisang tali ng pera, iyong dalawang babae. Yay! May dalawang bungkos na kami! Alright, yun ang kanilang tinuran. Nagpatuloy ang party hanggang madaling araw. Paulit-ulit silang inalok ni Claro para kapalit ng pagsinghot ng pulburon. Magalang na tinanggihan ni Mabel ang offer na pulbos ni Claro. Magalang na tinanggihan ni Mabel ang offer na pulburon. Pero payag naman sa alok ni Claro ang dalawa niyang kasama. Nang nakasinghot na ng marami ang dalawa niyang kasama, inalok sila ni Claro na makakipagtsubat-tsutsuk sa isa't isa kapalit ng bayan. Pumayag sila agad
At inaya rin si Mabel ni Claro na sumali sa pakikipagtsuba-tsutsyu. Sa totoo lang, nasilaw na si Mabel sa perang ibinigay sa mga kasama niyang babae. Kaya pumayag siyang makipagtsuktsakan tsenes sa kanila para makakuha rin siya ng bungkus-bungkus na pera. Paulit-ulit silang tatlo na inaalok ni Claro na suminghot at makipagtalik sa isa't isa. Nang maubos ang laman ng plastic bag ng pera ni Claro, pumalakpak siya at agad namang dinala ng kanyang mga security ang isang vacuum-sealed na bag na punong-puno ng tali ng pera. Tila walang hangganan ang pera ni Claro. Sa kalaunan, inalok silang tatlo ni Claro na makipagtsuktsak sa kanya kapalit ng mas maraming pera. Dahil sa laki ng perang inalok ni Claro, silang tatlo ay pumayag ng makipagtsuktsakan o makipag-orgihan kapalit ng pera ng bayan. Naging mistulang grupo ang nangyayari dahil sunod-sunod silang na pinag-tsuktsak ni Claro. Yun nga lang, malimit na nanlambot ang pototoy ni Claro. Marahil sa dami ng pulbos na ginamit niya o pagod siya. Gaya ng sinabi ni Mabel, tumuloy hanggang madaling araw ang pagtitipon. Nang magsimulang tapusin ni Claro ang pribadong pagsasalo sa Kipay-Labu nila, kahit na hindi siya nakaraos sa kanilang pagtsutsub-tsutsyu, nagpasalamat siya sa kanilang tatlong babaeng dahil sa pagiging nakaaliw na kasama bago hinatid sila palabas ng kanyang security. Agad umuwi si Mabel sa kanyang bahay at natulog dahil sa sobrang pagod. Pagising niya, nakita niya na meron siyang halos 300,000 piso o 300,000 pesos. Napakatindi ng hiya at sama ng loob ni Mabel sa nangyari. Dahil dito, ikinuwento ni Mabel kay Buknoy ang nangyari at ang ginawa ni Claro noong Setyembre 2025. Sinabi ni Buknoy na lubos siyang nagulat dahil may iba pang mga babae na kamakailan lamang ay lumantad tungkol sa mga pagtitipon ni Claro. At kung paanong ang mga kababaihang ito ay nakaranas ng parehong pinagdaanan ni Mabel, pinayuhan ni Buknoy si Mabel na manahimik muna dahil natatakot siyang maaaring may masamang mangyari sa kanilang mga babae kung sakaling maisapubliko ang nangyari. Gayunpaman, tiniyak niya kay Mabel na kumikilos siya upang tulungan ang lahat ng aktres na naapektuhan ng iligal na gawain ni Claro. Kaya naman, ang tatlong babaeng ito ay itatabi na natin. Goodbye. The end of story ni Mabel. Yun ang kwento mga palangga sa teleserye. Okay? Sa teleserye ng ni Claro. Anyway, binasa ko lang yun Okay, wala akong kanalaman doon. Hindi ko alam, hindi natin alam Style mo kung talaga. totoo yung... Okay, yung karoon lang ako ng ideya kung ano ito. At the stage. Ayan. So ngayon, narinig nyo, si RTV, kung sino ka man, ang iba hindi, medyo takot manood sa mga ito. Pero wala naman tayong problema dito. Nagtatanong lang ako kung si Ralph Ricto ba yan? Si Claro, tapos kung minsan, tinirefer na nagkamali, slip of the tongue, executive secretary. So, ito po yung ating pinaproblema sa ngayon. Kapag ang ating pamahalaan po ay adik, ang ating presidente adik, ang ating mga opisyal pa na kasama ay adik, wala tayong mauwi sa maganda ang Pilipinas. Lagi pong pagnanakaw kasi siyempre kailangan nila yung mga, wala na sila kasi sa
tamang tamang isip. Wala na mga konsensya. Pag addict ka, wala kang konsensya eh. Lalo pag nagtitrip ka, na nakawin mo lahat. Ganun po nangyari. So, ladies and gentlemen, hindi po lalabas itong kwento ni Marlica kung walang pinanggalingan ito. Isa pa, naisip ko to, gusto ko ihambing ito sa mga palabas na kwento na nag-operate si Matibag ng tinatawag na entrapment operation at nahuli niya ko yung sikat na talent manager ng mga artista na kaladkarin. At pinapalabas ni Matibag na itong talent manager na ito ay kinakausap nila ni Jing Paras. At kinakausap din ni Leandro Lebeste. Na ang gusto lang yariin daw, gumawa, i-entrap si Ralph Recto na kunwari, magpapasex kay Ralph Recto at maggagamit ng cocaine para kasuhan. Yan ang entrapment. Pero wala ko nakitang krimen dito, Mr. Matibag. I-entrap mo, maliban lang si talent manager, siya yung may kasalanan, ang tawag sa kanyang krimen niya ay sex trafficking. Ito po yung nangyayari dito sa ating bayan. Ha? Mr. Ralph Recto? Kahit anong tago mo, lumilitaw. Kayo rin ang bumasag ng kwento eh. Kayo rin ang paalam sa publiko eh. Sa pamamagitan ng entrapment operation ni Matibag. Lumalabas, lumilitaw at liliwanag din ito. O sige, hanggang dyan lang muna tayo at let's move on. Let's just hope, let's just pray. At walang api kung walang magpapaapi. Sabi ng pinakamagaling na Ilocano singer na si Freddie Aguilar, walang magawagi. Ang umayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umayaw. Yan lang ating masasabi. At saka paki-like na lang, paki-share para malaman na rin ng mga tao at mag-usisa tayong lahat para naman to sa kapakanan ng bayan. At eventually, makikita natin na wala tayong ibang kakampi kundi tayo lang mga tao. Lumalabas po na lahat ng mga opisyal ng bayan natin ngayon ay madali sila pong susian. At nakikita ko lang ngayon ang mapagkatiwalaan sa ngayon na magiging presidente na kung saan paparusahan kung sino-sino ang dapat parusahan, lalo na mga kawatan sa flood control project ay si Sara Duterte lamang po. Kaya ako'y nananalig kay Sara Duterte. Kaya bago siguro ako mag-end, kantahin muna natin yung music natin kay Sara Duterte. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik. Bayan naman ang hindi. Hindi ng sindikato. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kaya. Naalala ko pa yung sinasabi ni Ted Filon. Hindi ba kaya yung si Jen na in-interview na entrap at saka yung sinasabi ng talent manager, yan ba talaga ay alam niya, customer niya ba dati yung mga kusino sa gobyerno na nagbibigay siya ng babae? At customer niya na matagal na si Ralph Recto? Hindi po malayo sa katotohanan sinasabi ni Maharlika. Mano-mano kapag ang taong bayan ang nasasakal, siyang unang sumusugod, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo
Hindi ba kaya yun? Klaro-klaro yun ha. Ako kumisido na si Ralph Ricto yun. Si Ralph Ricto ay sa kwento po ay kumukuha ng babae gamit yung bugaw. Yung talent manager yung bugaw. At nagpupursam pa sila. At 3 babae kinakana niya. Siya lang. Grabe. Sabi ni Marika maliit ang pututoy. Bakit nakita mo ba, Maharlika? Pinag-uusapan siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi Kaya po, sa ganitong klaseng uri ng gobyerno, meron tayo. Maganda na po kayo. Dapat i-wipe out na natin sa 2028. Kailangan lang, hindi addict. Yan lang ako natin. kalaban ng sakit na buwaya. Kaya nga, magandang araw ng Huwebes sa inyong lahat. Magdasal po tayo. At taging Diyos lamang ang kakampi natin sa mga Muslim. Tutuhan tanaw na isabu. Sige tanaw lang ang mga gari-ari. Ang ating pag-asa po si Allah lang. Sa mga Kristyano si Diyos. Yun din, we are referring to one God. Isa lang tawag lang ninyo ay Allah. Tawag naman ng iba, Diyos. Nang tawag ng iba ay God. Kung sa English pa. Totokasing tirador, totokasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totokasing tirador, totokasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. May isang akong kanta na binuo pag gusto ko pakinggan ninyo. Itong kanta po ay nabuo ko. Pero maiksi lang to. Pang experimental lang ito. Dudugtungan ko pa ito ng kompletong lyrics. Tatsulok, 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 ng pagnanakaw. BBM, 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 Romanes, 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 Sadiko, 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 Tatsulok, 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 si BBM, si BBM, si BBM, si BBM, si Romales, si Romales, si Romales, si Romales, si Sandico, si Sandico, si Sandico, si Sandico, Tatsulok, 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 si BBM, si BBM, si BBM, si BBM, Romandes, 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 si Romandes, Sadiko, 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 sila ang tatsulok, sila ang tatsulok, sila ang tatsulok, nagpagnanakaw. Yan. Binuo ko po yung kantang yan, dudugtungan pa, kompletuhin ko pa. So, hanggang dyan lang muna tayo at time to work naman. At paki-share naman,
paki-like, paki-follow naman ako sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, at saka sa Twitter. At para maging masaya ang ating buhay. At magandang umaga po sa inyo, kabayan!